Ang UAE's Masdar ay mamumuhunan ng $15 billion sa mga proyekto ng renewable energy ng Pilipinas, na nakatuon sa mga sistema ng pag-iimbak ng solar, wind, at battery. Ang pamumuhunan na ito, na formal sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagpapatupad sa Philippine Department of Energy, ay naglalayong bumuo ng 1 gigawatt ng mga renewable energy projects by 2030, na may potensyal na masukat hanggang sa 10 gigawatt sa loob ng isang dekada. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang hakbang upang mapabilis ang renewable energy, RE, development, ang Department of Energy, DOE, at Masdar, isang United Arab Emirates, UAE-based clean energy firm, ay lumagda sa isang kasunduan upang suportahan ang RE integration sa Pilipinas. Nilagdaan ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara ang Implementation Agreement kasama si Masdar kahapon Huwebes, January 16 na naglalayong makaakit ng humigit kumulang $15 billion, humigit kumulang 877.5 billion pesos, sa mga pamumuhunan. Mapapadali ng partnership na ito ang pagbuo ng 1 gigawatt ng solar, wind, at battery energy storage systems, BESS, sa iba't ibang rehiyon sa loob ng susunod na 5 taon, na may layuning mapataas ang hanggang 10 gigawatt sa 2035. Ang DOE ay nakatuon sa pagtulong sa Masdar sa mga aktibidad bago ang pag-unlad, kabilang ang mga teknikal na pag-aaral, pag-secure ng mga karapatan sa lupa, pangangalap ng impormasyon, at pagkuha ng mga kinakailangang pag-aproba at permit. Bukod pa rito, tutulungan ng DOE ang Masdar na mag-apply para sa mga insentibo sa pamumuhunan at mga exemption sa buwis. Ang Masdar ay magiging responsable sa pamamahala ng pagbuo ng proyekto, pangangasiwa sa komersyal, teknikal, pinansyal, at mga aspetong pangkalikasan. Naniniwala si Rafael Lotula, kalihim ng Energy, na ang partnership na ito ay isang makabuluhang hakbang sa RE journey ng Pilipinas. Aniya, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., isinasama ng Pilipinas ang nababagong energy sa energy mix nito sa hindi pa nagagawang sukat, tinitiyak ang seguridad sa energy habang pinapaunlad ang napapanatiling paglago ng ekonomiya at pangangalaga sa kapaligiran. Ang pakikipagtulungang ito ay nagtatakda ng bagong benchmark para sa paglipat ng energy sa rehiyon. Idinagdag ni Sultan Al Jaber, Ministro ng Industriya at Advanced na Teknolohiya ng UAE at Masdar Chairman, na ang partnership na ito ay magpapalakas sa aktibidad ng ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng paggamit ng world-class na kadalubhasaan ng UAE sa renewable energy at ang saganang likas na yaman ng Pilipinas, ang kasunduang ito ay lilikha ng mga trabaho, magtutulak ng low-carbon na socio-economic na pag-unlad, at magpapalawak ng pandaigdigang renewable energy capacity alinsunod sa UAE Consensus. Binigyang diin ni Mohamed Jamil Al-Ramahi, Chief Executive Officer ng Masdar, ang kahalagahan ng pagpapalawak na ito sa merkado ng Timog Silangang Asya. Nagawa na ng Masdar ang pinakamalaking floating solar facility ng Indonesia, na nagpapagana sa 50,000 kabahayan, at namuhunan sa Pertamina Geothermal Energy noong 2023, saka, lumagda si Masdar ng isang kasunduan sa Malaysian Investment Development Authority noong 2023 upang bumuo ng 10 gigawatt ng mga proyektong clean energy. Sabi ni Ramahi, sa aming napatunayang tagumpay sa pagpapatupad ng malakihang renewable energy na mga proyekto sa rehiyon at sa buong mundo, inaasahan namin ang paggamit ng aming kadalubhasaan at karanasan upang suportahan ang Pilipinas sa pagtupad sa mga ambisyosong layunin nito sa energy. Nilalayon ng Masdar na makamit ang 100 gigawatts ng RE capacity sa 2030.
Ang DOE ay patuloy na nagsusulong ng RE integration, kasama ang ikatlong Green Energy Auction, H3, na naka-schedule para sa February 2025. Ang H3 ay mag-aalok ng 300 megawatts ng impounding hydro, 4,250 megawatts ng pumped storage hydro, at 100 megawatts ng geothermal energy. Ang mga auction para sa iba pang mga teknolohiya ng RE, mga sistema ng pag-iimbak ng energy, at mga proyektong offshore wind, OSW, ay binalak para sa huling bahagi ng taong ito. Higit pa sa pagpapahusay ng seguridad sa energy at pagbabawas ng pag-asa sa mga fossil fuel, ang pakikipagtulungang ito ay maghahatid ng makabuluhang mga benepisyong pang-ekonomiya sa bansa, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa pagbuo ng trabaho, pagmamanyebra ng paglipat ng teknolohiya, at pagbibigay kapangyarihan sa lokal na manggagawa na may mga advanced na kasanayan sa malinis na energy at pag-unlad. Samantala, sinabi ng Department of Trade and Industry, DTI, na ang Dubai-based DP World ay handang mangunguna ng humigit kumulang 25 bilyon pesos sa Pilipinas upang magbukas ng higit pang mga daungan at palawakin ang mga umiiral na pasilidad sa buong bansa. Ang logistic firm na nakabase sa Dubai na DP World at ang kumpanya ng clean energy na nakabase sa Abu Dhabi na Masdar ay nagnanais na mamuhunan ng mahigit 25 bilyon pesos sa Pilipinas. Sinabi ni Department of Trade and Industry, DTI, Acting Secretary Maria Cristina Roque na muling pinagtibay ng mga kumpanya ang kanilang mga plano sa pamumuhunan sa Pilipinas sa kanyang pagbisita sa United Arab Emirates, UAE, noong October 3 hanggang 5. Sinabi ni Roque na tinutuklasan ng DP World ang pagpapaunlad ng mga daungan sa buong bansa, bukod sa kasalukuyang proyekto nito kasama ang Asian Terminal, Incorporated sa Tanza, Cavite. Sabi niya sa isang panayam, handa rin silang mag-invest ng hanggang 25 bilyon Philippine peso sa Pilipinas. Yun ang pinakamataas na pamumuhunan na tinitingnan nila para sa mga oportunidad sa pantalan. Nais din nilang mumuhunan at maghanap ng mga lokal na kasosyo, ngunit nais din nilang maging isa sa pagpapatakbo ng iba't ibang mga daungan sa bansa. Samantala, plano ng Emirati State-Owned Renewable Energy, RA, company na Masdar na mamuhunan ng hindi bababa sa 600 million Philippine peso sa bansa, aniya na gusto nilang pumasok sa ganitong klaseng negosyo, tulad ng solar, wind, at battery, at ang minimum investment nila ay 600 million pesos. Sinabi niya na ang Masdar ay naghahanap ng hindi bababa sa 50 ektaryang ari-arian para sa RE development nito sa bansa. Ang Masdar ay nakabuo ng ilang landmark na wind farm na kasalukuyang gumagana sa buong mundo, kabilang ang 400 megawatt na Dumat Al Jandal Wind Farm, ang pinakamalaki sa Middle East at ang una sa Saudi Arabia, at ang 630 megawatt London Array Offshore Wind Project sa United Kingdom, ayon sa Gulf Balita. Sa Dubai, sinaliksik din ni Roque ang mga oportunidad para sa mga Filipino brand sa mga nangungunang supermarket tulad ng Almaya at Carrefour. Bumisita siya sa Sari-Sari Store, isang convenience mart ng mga produktong Pilipino.